Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Today we are celebrating the feast of the conversion of Saint Paul. Si Saint Paul, na ang dati niyang pangalan ay Saul, ay isang masigasig na Pariseyo. At para sa kanya, ang kanilang pananampalataya, ang siyang tama, ang siyang totoo. Kaya noong malaman niya, yung grupong tinatawag noon na The New Way, o ngayon ay tinatawag nating mga Katoliko Kristiyano, ang simbahan ng ating Panginoong Hesukristo, ay kanya itong inusig, nais niya itong buwagin, nais niya itong sirain. Sapagkat ito'y hadlang para sa kanilang reliyon, hadlang para sa kanilang pananampalataya. At sa kanyang kwento ng pagtawag ng Diyos na nakasalaysay sa unang pagbasa natin ngayon from the Acts of the Apostle, on his way to Damascus, he saw a great light that made him fall to the ground. And there, he heard a voice telling him, "Saul, Saul, why are you persecuting me?" Sa kwentong ito, mga kapatid, makikita natin unang-una sa lahat na si Saul ay nakasakay sa kanyang kabayo at nalaglag. Pinapakita dito sa atin na yung pagtawag ng Diyos kay San Pablo ay nag-umpisa sa pagbagsak at sa muling pagbangon. Maaari sa kanyang buhay ay may pagtawag na ang Diyos sa simula't simula pa lamang, ngunit hindi niya naririnig ang tawag ng Diyos. Ang naririnig niya yung kanyang sarili, ang kanyang kayabangan. Kaya for the longest time probably, he could not hear the voice of God because he only heard his ego himself, yung kanyang yabang. Kaya po ang Diyos gumawa ng paraan. Pinabagsak niya si San Pablo, si Saul, upang bangunin muli, upang ibangon muli, upang sa ganun siya'y tunay na mabago. Sa buhay natin, may mga pagkakataon kailangan nating bumagsak. At mula sa ating pagkakabagsak, doon tayo babangon upang maging bago, upang tayo ay mapabago ng Diyos. Kaya may mga pagkakataon na ang buhay natin ay tawag sa kaiba, tawag sa salungat sa daloy ng mundo, o yung mga pighati natin sa buhay na kailangan natin pagsumikapang malampasan, kung saan sa lahat ng ito tayo muling babangon at muling magiging isang bagong likha ng Diyos. Mula sa pagkabagsak, mula sa kanyang kayabangan, sa kanyang ego, binago siya ng Diyos at muling binangon para maging isang tagapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Do not be afraid or do not lose hope when we experience a lot of falling downs, a lot of
challenges that make us really so down. Kaya nga wag naman nating paintulon ma-depress tayo, sapagkat may pag-asa sa bawat pagkabagsak, tayo ay babaguhin at ibabangon ng Diyos para maging bago at maging better version of ourselves. Nais ng Diyos lagi tayong better, if not best. At doon po sa encounter na yon, ang boses ng Panginoon ay narinig at sabi niya, Saul, why are you persecuting me? Isa itong pagpapahayag ng Diyos ay kapiling natin that Jesus identifies Himself with us. When we are persecuted, it is the Lord who are being persecuted. Kaysa itong assurance na hindi tayo kailanman iniwan ng Diyos, hindi tayo kailanman pababayaan ng Diyos, lagi nating kasama o kapiling ang Diyos. Tama nga yung pangako ng Diyos, I am with you till the end of time. Yung sinasabi ng ating banal na kasulatan, when 2 or 3 are gathered in my name, there I am in their midst. Nasa atin ng Diyos, kapiling natin ng Diyos, kahit ano pang paninira o pagsira o pag-atake gawin nila, hindi tayo mabubuwag. Yung pong karanasan ni San Pablo ay karanasan ng pagtawag. Hindi niya ito tinawag na conversion o pagpabagong buhay. Pero kadalasan sa kanyang mga sulat, tinatawag niya itong calling or being set apart. Sapagkat nung si Saul ay na-encounter niya ang Panginoon sa kanyang daan papuntang Damasco, hindi naman agad-agad na nag-preach si San Pablo. Siya ay pumunta muna kay Ananias at nanatili sa kanya for 3 years for instructions. Parang pumasok sa seminaryo at nag-aral si San Pablo. Na doon, kanyang inaral ang pananampalataya at pagkaraan ng 3 taon ng pag-aaral, ng pagsisiyasat, siya ngayon ay nag-umpisang magpahayag ng mabuting balita, magpahayag tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po napakahalaga na tayong mga tinatawag ng Diyos ay unang-una sa lahat maghanda rin tayo hinuhubog, at sa paghubog na yan, inahanda natin yung ating ibibigay. Kaya napakahalaga yung pagtanggap muna upang sa ganun sa ating pagtanggap, ibabahagi natin kung ano man yung tinanggap natin sa ating kapwa. At ito yung karanasan ni San Pablo. Siya muna ay tumanggap. Sa kanyang pagtanggap, siya ay isinugo ng Diyos na maging apostle to the Gentiles, apostle to the nations. At kanyang sinabuhay kung ano yung ating ebanghelyo ngayon. Go to the whole world and proclaim the good news to the nations. Sapagkat kapag tayo'y binago ng Diyos, hindi lamang tayo para sa ating sarili, tayo na rin po ay para sa iba, para sa kanyang simbahan. Nawa po gaya sa San Pablo, paintulutan natin ng Diyos sa baguhin tayo. Huwag tayong matakot na baguhin ng Diyos na kahit yung pagbabago na to ay masakit, mabigat, sa pagbabago na yan, uusbong ang bagong tayo, uusbong yung mas magandang bersyon natin, at sa pagtawag na yan, tayo sinusugo ng Diyos na maging tagapagpahayag ng kanyang kabutihan, ng mabuting balita. Pero ang pangako niya, huwag tayong matakot dahil sabi niya, I am with you till the end of time. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.